Ghost projects? Anyare, Pilipinas! Mainit ang balita ngayon tungkol sa mga ghost flood control projects, mga proyektong binayaran pero hindi naman talaga nagawa. Nationwide, tinatayang aabot sa 100 billion ang posibleng nalustay sa mga ganitong projects mula 2023 hanggang 2025. Ghost project ang tawag kasi parang andyan sa papel pero wala sa totoong buhay. Alam nyo ba na sa ibang bansa may pang world-class na mga flood control projects? Tulad na lang ng Netherlands. Pagkatapos ng malagim na North Sea flood noong 1953, idineklara ng Dutch na never again. Gumawa sila ng Delta Works, 9 mega structures, dams, sluices at storm surge barriers na proteksyon para sa isang bansang halos kalahati ay mas mababa pa sa dagat. Highlight dito ang Maeslantkering, dalawang 240-meter steel arms na parang higanting pinto ang dagat. Kapag may paparating na Category 5 storm, kusang nagsasara sa loob ng 2 hours at kayang pigilan ang 5-meter storm surge. Ang resulta, higit sa 60 years nang walang malakihang pagbaha sa critical areas ng Netherlands. Isa pa sa ginawa nila ay ang Room for the River. Hindi lang puro pader ang solusyon ng Dutch. Sa programang Room for the River, inilipat nila ang ilang dike palandin, tinanggal ang ilang pampang at nag-create ng bagong floodplains at wetlands. Lahat para bigyan ng extra space ang ilog at bawasan ang panganib kapag may 1 in 100 year na bagyo. Sa London, UK naman, mayroon silang Thames Barrier. Sa puso ng London, ang Thames Barrier ang nagsisilbing high-tech na pinto ng ilog. May 10 na rotating gates, ang bawat isa ay kasing bigat ng 3,700 double-decker bus. Mula nang buksan noong 1984, mahigit 200 times na itong na-activate para protektahan ang 1.3 million residents at mga landmark tulad ng Parliament at Tower of London. Kayang itaas ang bawat gate sa loob ng 90 minutes. Sa Japan, gumawa sila ng Tokyo Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Kilala bilang GCANS, ito ang pinakamalaking underground flood diversion system sa mundo. May 5 silos na kasing taas ng 18-story building at kasing lapad ng baseball field na konektado sa 6.3 km tunnel. Kapag may typhoon o biglang malakas na ulan, kaya nitong mag-redirect ng 200 cubic meters na tubig kada segundo papunta sa Edogawa River. Meron namang MOSE project sa Venice, Italy. Ang romantic city ng Venice ay halos nasa ibabaw lang ng dagat. Kaya nagtayo sila ng MOSE project, 78 large hinged gates na nakatago sa seabed. Kapag may aqua alta, aangat ang gates para pigilan ng tubig. Noong 2020, pinigilan nito ang higit 2-meter tide, isang historic na tagumpay. Sa China, meron silang 3 gorgeous dam. Pinakamalaking hydropower dam sa mundo, may 2.3 km length at 185 meter height. Kayang mag-imbak ng 39 billion cubic meters ng tubig at nagpo-produce ng kuryenteng sapat para sa 70 million homes. Nasa Singapore naman ang Marina Barrage. Sa gitna ng city-state, ang Marina Barrage ay triple purpose. Tidal barrier laban sa storm surge, freshwater reservoir na nagbibigay ng 10% na national supply, at public park para sa kite flying at picnic. Kapag may malakas na ulan at sabay high tide, automatic nagsasara ang 9 crest gates. Sa Nigeria, gumawa sila ng Eco-Atlantic Seawall. Tinawag itong Great Wall of Lagos. 8 km length gawa sa granite at concrete armor. Proteksyon nito laban sa Atlantic Ocean at nagsilbing base ng bagong business district para sa milyong-milyong tao. Ilan lamang ito sa mga world-class flood control projects sa ibang bansa. Pareho lang naman ang goal, protektahan ang tao laban sa baha. Pero ang kaibahan, transparency at accountability. Sa Netherlands at Japan, bawat piso, bawat pako, may record at public updates. Regular ang inspeksyon at may klarong timeline. Kung may aberya, alam ng publiko. Sa atin, kung totoo ang mga balita, may mga proyektong fully paid pero di man lang nahuhukay ang unang poste. Doon nagkakatalo. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng Pilipinas. Ang kailangan, matibay na monitoring mula umpisa hanggang matapos ang proyekto. Bukas na impormasyon para makita ng lahat kung nasaan ang pondo, at pananagutan mula contractor hanggang opisyal kapag hindi natupad ang plano. Kung nagagawa ng ibang bansa ang ganitong high-tech at long-term solutions, kaya rin natin basta totoo ang proyekto at hindi ghost. Oh, yeah. Ang world-class flood control ay posible.
pero dapat world-class din ang katapatan at pamamahala. Ano sa tingin nyo ang unang hakbang para mawala ang ghost projects dito sa atin? Share your thoughts below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang kwento.